Ryan, anong mga lugar ba ang may naitalang mga stranded sa Pantalan dahil sa bagyong Tino? Magandang gabi, June. Sa ngayon ay may stranded na mga pasahero sa Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Southern Tagalog, sa Southwestern Mindanao at sa Central Visayas. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa Bicol region, partikular sa Albay at Sorsogon, ang pinakamaraming stranded na pasahero. Ngayong umaga, umabot na sa 1,442 ang stranded sa rehiyon. Nakikita po natin na medyo malaki po ang bilang ng stranded passenger ay sa area po ng Albay at Sorsogon, particularly sa Pioduran Port at saka sa Matnog Port, kasama po yung Pilar Port and Castilla Port, a total of 1,442 para sa area po ng Bicol. So yan po yung medyo malaki po ang naitala natin mga stranded passengers. Sa kabuuan, umabot na sa 3,103 na individual ang mga na-stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kabilang na ang mga driver at cargo helper. Naitala rin ang 1,203 rolling cargos at 61 sasakyang pandagat na hindi pa pinapayagang makalikas. Samantala, nasa 530 vessel at 389 motor bangkas ang nagkanlong dahil sa patuloy na masamang panahon. Ayon sa Philippine Ports Authority, karamihan sa mga stranded na pasahero ay mga pabalik na sa trabaho mula sa kanilang probinsya matapos ang bakasyon nitong weekend. Sa ngayon ay nagsimula ng mamahagi ng pagkain ng PPA sa mga stranded na sa mga pantalan. Simula nung nagkaroon ng masamang panahon, nag-start na po mag-distribute ang Philippine Ports Authority ng ating coordination with the DSWD, yung mga ready-to-eat meals. And right now po, naghahanda na rin for the hot meals kasi po salit-salitan yun. So, minsan meron tayong mga hot meals, yung mga lugaw, ayan po yung palugaw natin. Ang PCG nakaalerto na ang lahat ng tauhan, naka-standby na ang kanilang rescue equipment. Iba't ibang uri ng mga rescue boat, ambulansya at truck sakaling may respondihin o kaya ay mangailangan ng tulong. Nagpapatupad na sila ng mga proactive measures para masiguro ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa mga dadaanan ng bagyo. Sa Coast Guard District Eastern Visayas, nasa 73 disaster response team ang kanilang idineploy sa Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Samar. Sa ngayon, nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga dadaanan ng bagyo. Sa San Miguel, Northern Leyte ay nagpapatupad na ng forced evacuation. Particularly po sa Eastern Visayas, we are now in coordination with the local and the RRMC. So tinutulungan po natin sila sa pagkakandak ng mga preemptive evacuation sa area po, particularly ng Naval Biliran. June, sa Batangas Port, marami na ring suspendido ang biyahe. Lalo na yung papuntang Romblon, Rojas, sa Palawan at dyan sa Mindoro. At dito sa Manila North Port Passenger Terminal, mayroong mahigit 300 na stranded na. Biyahe itong papuntang Osamis, Butuan City at Siargao. Ngayong alas 6:30 sana ng gabi ang alis nila, pero hindi na pinapayagan ang bumiyahe doon sa mga dadaanan at mga pupuntahan na lang lugar. Kaya ngayon ay kanina nagsimula na silang mamahagi ng food pack yung galing sa DSWD. At inaasahan natin na wala pang inabiso sa kanila kung kailan magre-resume yung kanilang biyahe dahil nga hindi pa nakakadaan itong bagyong Tino. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Yung sinasabi mo, Ryan, kanina ng mga stranded dyan sa may Pioduran at sa Matnog, Sorsogon. Ito yung mga papunta ng Eastern Visayas at Masbate, di ba? Paano ngayon ito kinakalinga ng mga port doon, Ryan? Nabibigyan ba sila ng sapat na pagkain? Paano? Kasi maaring galing ito sa Maynila. Hindi naman pwede bumalik agad dito sa Maynila, Ryan. Yes, June. Pagka ganito nga panahon ay namibigay ng pagkain yung PPO at yung maging yung mga shipping company, meron silang obligasyon na mamigay ng pagkain o pakainin nila yung kanilang mga stranded na pasahero.
Kaya naman kung kukulangin pa yon, nagluluto ng lugaw yung mga yung mga pantalan, yung pamunuan ng mga pantalan sa iba't ibang lugar. At gaya dito sa Manila Northport Passenger Terminal, kung minsan ay nagluluto sila ng lugaw o kaya champurado, pero meron din namang food pack, yung ready-to-eat food pack na good for one day yon na ipinapimigay bawat pamilya. Sa dami niyan, Ryan, papaano yung tutulugan niya mamayang gabi? Oo, dito June, pinapasok na doon sa departure area yung mga stranded dito dahil dito sa Concourage area medyo dito malamok dahil open area ito. Kaya yung iba pinapasok na sila doon sa loob, aircon doon mas maalwan kumpara dito. Yung ibang nananatili na lang dito ngayon, yung mga may dalang aso, yung may dalang mga alaga, o kaya yung ayaw talagang pumasok doon sa loob dahil malamig nga doon. Kaya yung iba pinili na lang nilang magstay dito. At yung iba, June, nung nakaraang linggo pa, matatandaan mo, noong nakaraang Lunes, nakansila din yung biyaheng Osamis. Kaya yung iba rito, umuwi muna at nagbaka sakali sila na yun nga ang biyahe ngayon ay matuloy. Ang problema, nakansila ulit yung biyaheng Osamis, kaya mag-aantay na naman sila. Sabi nung mga nakausap namin kanina, hindi na sila babalik doon sa kanilang mga lugar dito malapit dito sa Metro Manila dahil nga wala na silang panggastos, ubos na rin yung pera nila dahil dalawang beses na silang nagpunta rito at nakakansila yung kanilang biyahe. June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.